UST 3 straight loss of the season. Twice to beat advantage, malabo na, delikado pa sa Final Four. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. What a heartbreaking run for UST ngayong season dahil sa kanilang tatlong sunod-sunod na talo. Well, wala ngang nag-expect na sa ganitong mga pagkakataon pa mangyayari sa team ang masasakit na sunod-sunod na talo. Ito na sana ang chance nila na makabangon sa dalawang magkasunod nilang talo kontra NU noong round 1 at FEU sa first game sa round 2. Pero this time ay hindi na sila nanaig sa DLSU. Mula 2023 nga hanggang nitong round 1 ay bokya ang DLSU sa UST. Pero ngayon ay pinatunayan ng Lady Spikers na kaya nilang bumawi. Pero ngayon ang problem ng UST ay kung paano sila makakabalik sa winning track, gayong maya-maya pa ay matatapos na ang round 2 at madedetermina kung sino ang papasok sa semis at kung sino ang magkakaroon ng chance para sa twice to beat advantage. Sa ipinapakitang performance ngayon ng Golden Tigresses ay mukhang alanganin sila sa twice to beat advantage at gayon din ay dapat silang mag-ingat at baka ligwakin pa sila sa Final Four. Kung mapapansin natin sa pagpasok ng second round ay mababang performance ang ipinapakita ni Poyos. Well, obviously naman ay talagang bahagi na ng game plan ng mga kalaban na bantayang maigi si Poyos at kailangan siyang ma-stop kasi we know naman na talagang unstoppable siya once na mag-init ito. Pero tanong naman ng mga fans ay hindi ba gumagawa ng adjustments ang coaching staff? Since 3 games na silang talo, kaya naman kailangan na talaga ng reassessment sa game plan at sa players. Tanging si Jurado nga lamang ang consistent, while Hilongo is giving naman on her defense, pero hilaw pa din talaga siya sa opensa. Kaya naman kung gusto nilang hindi maligwak sa Final Four, at makasecure pa ng twice to beat advantage ay kailangang makabalik si Poyos sa kanyang usual na laro. Kailangan din ng tulong ng mga middles. Marami ang nananawagang mga fans, especially UST fans, na sana ay maibalik na sa dating posisyon si Marga Altea dahil talagang dito siya sanay at for sure ay ito na raw ang sagot sa problema ng UST. Well, that is speaking again. Pero hindi naman laging depensa ang kailangan din. Kailangan din naman ng opensa to convert points. Nagtala naman si Jurado ng 22 big points, Poyos with only 12 sa buong 5 sets and Hilongo with 9. Kaya naman kailangan talagang mag-reflect ng UST sa kung paano sila makakabawi. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.